Hello, Scorpio. Monthly reading mo. September 2026, ano yung nakikita ng cards para sa'yo? Scorpio, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers man. Thank you. Bago ka man dito or matagal na sa pagsubaybay, pag-aabang mga readings ko pagsuporta. Lalo na kung isa ka doon sa mga nag-follow sa aking page, nag-subscribe sa aking channel, thank you. At kung isa ka rin doon sa nag-join ng membership, pumasok sa subscription sa FB page ko, thank you rin. Okay, you have message of concern. Oops. Courtship. The lovers. Or lovers. Oh, someone na pinanganak ng October. Kung sino man, ikaw man, person na ka-deal mo, baka may ganyan. Wow, meron ka ring door. Wheel. Wow, wishbone. Ganda. So far, okay naman yung mga cards mo rito, except dito, kasi ito ay pwedeng problem or challenge, concern, ano? Challenging card yan eh. Bigyan natin yung iyong tarot cards. Make sure na yung legit, official yung fina-follow mo na FB page ko ha, Scorpio. Nag-iisa lang yung Purple Tin, legit, official, meta-verified FB page ko. Purple Tin may check sa dulo. Pag walang check sa dulo, yun yung mga impostor na nagpapanggap na page ko. Kaya mag-ingat kayo. Huwag kayong mag-entertain kung merong fake na Purple Tin na walang check na nag-chat sa inyo, nag-add friend sa inyo. Kahit sa ang platform pa yan. Kaya kung gusto nyo ng private reading sa akin, kayo yung mag-PM sa akin. Okay? Meron kang Nine of Pentacles. Justice card, baliktad. The Devil. Judgment card. Si Two of Cups, baliktad. And Empress. Sa bottom ng deck, meron dito King of Pentacles na baliktad. So, yung mga numbers na lumalabas sa cards mo, merong number 14, number 4, number 15, merong 9, merong 11, merong 15 ulit. No? So, dalawa yung 15, may number 3, merong number 20, number 2. Mga zodiac signs na lumalabas sa cards mo na may kaugnayan sa'yo or sa situation. Pwedeng merong Libra, Taurus, merong Scorpio, Capricorn. Strong energy ng Libra. Yes. Pero kahit naman anong sign, binanggit ko lang yung mga lumalabas dito. Okay. So, yun na nga. Meron something dito about the month of October na pwedeng yung mga energies o ganap dito ay related sa nakaraang October, sa person na pinanganak ng October, or maaaring mag-continue, mag-stretch, or may kaugnayan sa paparating na October. No? Nakakita ako dito ng magbubukas sa'yo. It could be a new chapter, it could be a new opportunity, kasi door, nagbubukas ang door, ayan o. Opportunities, wow. Opportunities na magbubukas para sa'yo. So, be careful, be sure na i-grab mo yung mga opportunity or i-check out mo yung mga opportunity na yan. Nakakita rin ako ng ito kasing wheel, ano to parang momentum So, depende na kung meron bang something dito na pwedeng magpapatuloy or mawawala, pwedeng malihis ng direction. Pwedeng this is a situation na mawalan ka ng control kasi ito yung card wherein nagiging pwedeng nagiging naguguluhan yung isip mo, nagiging indecisive ka, kawalan ng control, kawalan ng direction. So, pwedeng mangyari yun.
Pwede ka ring makatanggap ng hindi magandang balita, message of concern kasi to. Oh, so bad news, something na ikakabigla mo, ikakashock mo, ikakaproblema mo, ikaka-worry mo, pwede yung mga yan, possible. In general, pwedeng related sa love, pwedeng hindi, pwedeng sa pera, sa trabaho, etc. General reading, okay? Kung saan nagre-resonate. Pwedeng something na related sa jowa mo, kakonect mo, o lover mo. Kasi meron ditong energy ng magjowa, maglovers. Ano ba to? Oh, baka yun yung message of concern. Pero pwede rin namang hindi. Pwede kasing ito is pag nakita natin yan, hindi lang ito always about romantic. Pero yes, nandoon talaga yung energy ng love, magjowa, commitment, relationship, mag-asawa, partnership. Pero kasi pwede rin ibang commitment. Pwede rin namang hindi lang romantic partnership, kundi business partnership or work-related. Basta meron ditong pagko-combine ng dalawang tao, pagsasama. Contract, commitment, no? May pagtatagpo, yes, nakakakita ako ng encounter dito. So, pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng itong ligawan, new connection, date, pagkikita, pagtatagpo eh. Kaya nga yan, yung mga lovers na nagtatagpo dyan, may pagsasama, may pagtatagpo, pagkikita, pagko-connect, no, sa inyong dalawa. No, yung iba kung pwedeng pagpasok nga sa relationship yan, no? Yung iba sa inyo this September. Meron ka rin palang wishbone, hindi ko na makalimutan. Ito yung wish come true card. Okay? So baka, ano man itong kahilingan mo this September, malaki man yung kahilingan, hindi. Ang importante parang meron something dito na matutupad, matutuloy, mare-receive mo or mangyayari. Positive yun, ha? Temptation, o di ba? Lumitaw nga yun eh. Third party, temptation, lihim na pagtatagpo. Lovers eh. O baka mamaya, jowa mo, o makakakonect mo, hindi mo alam, taken na pala. O baka naman talagang kayong dalawa yung pareho ng may jowa, tapos sikreto yung relationship nyo, may sikretong pagkikita, pagtatagpo. Ayan kasi, merong lust, may temptation, may obsession, attachment, kawalan talaga ng control. Ayan. Ito yung tipong mawawalan ka ng control sa sarili mo, magpapadala ka. Alam mo yun, magpapakontrol ka. Kahit na alam mo namang bawal, masama, hindi dapat. No? It could be a bad diet, bad habit, bad connection, bawal, no? Ibig sabihin, walang mabuti yan eh. Hindi mabuti yan sa'yo eh. Hindi hindi healthy, hindi makakabuti para sa'yo. No? Illusion, by the way. No? Basta meron ditong something tempting para sa'yo. Wherein parang mag-give in ka, magiging marupok ka doon. Love man yun or hindi. O baka meron lang talagang situation na toxic. Oo. Hindi mo mariresist eh. Di ba? Hindi malalim ang basihan nitong connection na to. Hindi ito soulmate. Kaya nga, ayan, this is something that is not based on pure love. Temptation lang ito. This is something na mababaw, obsession, fantasy, attachment. No? Hindi ito yung soulful love. O kung tatanungin. No? Kaya baka nahihibang ka dyan. Baka akala mo, true love to. Pero hindi. Bad company pala.
Pwedeng merong iba makaranas kayo ng problem when it comes to sa kakonect nyo sa relationship ninyo. Parang merong hindi pagkakaunawaan o yan. Whether sa love yan, hindi, may misunderstanding. Merong samaan ng loob or tampuhan. Pwedeng hindi kayo alam mo yun, pareho ng mararamdaman. May disharmony may imbalance. It's either may sobra or kulang dito. Yun yung nakikita. Pero feeling ko sobra-sobra Sobrang attached, no? Sobrang physical, pero hindi naman talaga malalim na love yan. Mag-ingat ka kung ayaw mo majontis. Pero kung gusto mo, okay lang kasi Empress is about conception, fertility, giving birth. So yun, pwedeng merong something na namumuo rito o mabubuo. Meron ka ng something na malapit ng matanggap, magkaroon ng harvest. Kasi harvest ito Pwede rin may prosperity, abundance for you. Pwedeng meron kang bagong i-create. Kasi si Empress is about creation. Pwedeng ito ipagiging yung mga ideas, creativity, pagiging productive, no? Pwede ring self-care, ayan, for some of you siguro. Baka, it's time to pamper yourself, di ba? Self-love, self-care. Ititreat mo yung sarili mo, yung mga ganun, magsha-shopping ka, or babanding kayo ng loved one, family member, no? And at the same time, parang yun parang reward mo sa sarili mo Oo, meron ditong something na dapat na asikasuhin mo na related sa sarili mo. May mga consequences, bad choice, decision, bad karma. Kasi nga baliktad yung justice mo. Meron ditong imbalance. Di ba binanggit ko na yan? Saan ko ba sinabi? Meron ako na sense na imbalance. Itong imbalance na to pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa health mo, pwedeng sa connection, pwedeng hindi favorable yung magiging resulta. By the way, merong resulta rito. Pero pagbaba ng decision resulta, pwedeng hindi siya papabor sa'yo, pwedeng unfair or biased. Injustice, by the way. Sabi ko nga, pwedeng consequence ng maling decision action mo, kaparusahan, side effect, di ba? Pagdating sa pera, hindi ganun ka-good. Or kung meron kang something dito na gusto mong matapos, baka hindi mo pa matapos to ma-achieve ito, particular sa pera or something related sa career mo. Okay? Energy ng pagiging stuck sa isang bad situation or toxic situation. Bakit nai-stuck? Kasi pwedeng in denial, pwedeng ayaw harapin yung katotohanan, ayaw magbago, ayaw mag-mature. Hindi pa nare-realize But eventually, nakikita ko dahil baliktad yung judgment, eventually, mahihimasmasan din ito kung sino man ito, ikaw man yan o yung person na kadil mo. Pero hanggat hindi nare-realize, hanggat in denial or hanggat hindi nagigising sa katotohanan, mai-stuck pa rin doon sa devil situation. Love man yan or hindi. Bad, may stuck ka doon sa cycle na yun kung ikaw yun or sa bad relationship na yun. Toxic situation na yun. Okay. So, yun lang. Kung gusto niyo itong bracelet na suot ko, guys, lagay ko yung product link dyan kung saan makukuha to, makakabili. Pero hindi ako nagtitinda na ito, ha? Ayan,
Stainless, non-tarnish, hypoallergenic, evil eye, tapos may initial, tapos may mga red string bracelet na kasama to kasi ito buy one, get 5 bracelet. So, yun lang. Kita-kits ulit sa susunod. Don't forget to subscribe, like, follow. Bye-bye.